Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, nagsalita ang prinsesa. Sa harapan ay isang prosesyon ng mga karawahe na hinihila ng kabayo, isa-isa silang dumarating. Upang protektahan ang nakaupo sa palanquin, nagsimulang sumandal sa magkabilang gilid ang mga tao at mabilis na nagtaas ng boses, agad na naglilinis ng daan. Si General Euro ay nakasakay sa itim na kabayo na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha habang ang mga tao sa paligid niya ay nagkakagulo at sumisigaw, mabilis na magbigay daan. Sa mga sandaling ito, nakaupo ang prinsesa sa palanquin at tumitingin pababa sa mga tao. May isang taong sumigaw, yumuko sa kanyang kagalingan. Yumuko ng may paggalang ang mga tao at malakas na sumigaw, pinagdarasal namin na palaging maging maswerte at malusog ang prinsesa. Biglang nakita ng isang ama ang kanyang batang anak na patuloy na nakatingin at hindi yumuyuko bilang paggalang, kaya't dahan-dahan niyang itinulak pababa ang ulo nito at sinabi, "Sige na, Neru," mabilis na yumuko sa harap ng prinsesa. Napasigaw siya sa sakit, Tumingin ang prinsesa mula sa kanyang palanquin at si Neru ay tila nakaramdam na ito'y sandali lamang. Ngunit napagtanto ko na ibibigay ko ang lahat para lamang makasama siya sa isang maliit na bahay sa kabundukan. Isang batang boses ang sumigaw, "Ama, paano ako makakapag-asawa ng prinsesa?" Natuwa si Nero at ngumiti, nagpatuloy sa pakikipag-usap sa kanyang ama na nakaupo sa harapan niya at kumakain. "Kung magsusumikap ka at magkakaroon ng maraming pera, maaari." Pinutol siya ng kanyang ama nang hindi man lang tumingin. "Nero," sabi niya habang kumakain, "ang mga tulad natin ay kailangan lang yumuko at umaasa na walang masamang mangyayari. Sapat na yun para sa atin. Iyan ang dapat mong maunawaan. Pero kahit na, may paraan pa rin para makalapit ako sa kanya." Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Nero at mabilis na nagtanong sa kanyang ama, "Paano po?" Tumitig sa kanya ang ama at nagbigay ng sagot, maging pinakamalakas na mandirigma. Biglang sumabog siya sa tawa at sinabi, "Haha, yan ay ako lang." "Haha, sige na, Nero, kumain ka na." Matapos makita ang pagbagsak ng kalaban, tumingin ang hari kay General Euro at nagtanong, "Ano ang tingin mo sa batang yon?" Tumingin si Euro sa batang may hawak ng espada na hingal sa ibaba at nagsabi, "Napaka-espesyal." Ang lahat sa ibaba ay nagsimulang ipahayag ang resulta, may nanalo na. Tinanong ng hari si Euro nang may kuryusidad, "Bakit?" Dahan-dahan siyang sumagot, "Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa natututo ang batang yun na lumaban, ngunit nanalo pa rin siya." Nakakatuwa, ang ibang mga kalahok ay gumugugol ng taon sa pagsasanay kasama ang mga master ng martial arts, ngunit siya, natural na talento, disiplina sa sarili, at determinasyon ang meron siya. Pagkasabi nito, tumingin siya sa hari ng may kahulugan at nagpatuloy, "Kung pahihintulutan mo akong sanayin siya." Hindi mo naintindihan ang ibig niyang sabihin, kaya tinanong mo ng may kuryusidad, "HMM?" Naisip niyang mabuti at may anticipation na kumislap sa kanyang mga mata, "Kukunin ko siya sa ilalim ng aking pamumuno at gagawin ko siyang isang napakalakas na mandirigma." Mula sa sandaling ito, "Neru, wala ka ng karapatang magdesisyon sa iyong sariling buhay." Ang hari ay nakaupo sa kanyang trono at nakatingin sa prinsesa habang si Neru ay nakaluhod sa lupa. Nagsalita siya ng may bantang boses, "Ang tanging layunin ng iyong buhay ay tiyakin ang kaligtasan ng prinsesa. Ang buhay ng prinsesa ay nasa iyong mga kamay. Handa ka na ba?" Hawak ng prinsesa ang isang bulaklak sa kanyang kamay at iniabot ito kay Nero. Tahimik siyang tumingin sa kanya. Napatingin si Nero pataas nang may pagkabigla. Dumilim ang gabi, at mula sa isang silid ay narinig ang malambot na boses, "Tiyakin mong ligtas ako." Tumalungkod ang prinsesa kay Nero at nagpatuloy, "Kailangan kitang ipadala upang lumaban, ngunit kung gagawin ko yon, hinding-hindi na tayo magkikita muli." Narinig ito ni Nero at siya'y nalungkot, ngunit pinilit aliwin ng prinsesa, "Huwag kang mag-alala, prinsesa." Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Puno ng pagmamahal ang mukha ni Nero nang makita niya ang prinsesa sa ganitong kalagayan, kaya't may pagtitiyak niyang sinabi, "Napakalakas ko." Yumuko siya sa prinsesa at may kumpiyansang sinabi, "Ipinapangako ko na babalik ako." Sa palasyo, palaki ng palaki ang apoy. Ang lahat ng nasa paligid ay nagkakagulo, sumisigaw sa takot. Bumagsak na ang mga pader ng palasyo. "Inaatake na kami." Isang malaking espada ang malakas na hamampas sa haligi, na siyang bumagsak. Sina General Euro at Nero ay nagsagupaan ng matindi. Habang tinatamaan ni General Euro si Nero, tinanong niya, "Nasaan ang prinsesa?" Nagpapatuloy ang kanilang matinding labanan. Agresibo niyang nilalabanan si Euro at sinabing, "Nasusunog na ang palasyo."
Isa-isa nang bumabagsak ang lahat, at ikaw, nagpapanggap ka pa ring walang alam. Ang isa'y sumugod, at ang isa na may gumanti, paulit-ulit silang naglalabanan. Muli niyang sinabi, idilat mo ang iyong mga mata at tingnan mo ang paligid, Nero. Dalawang lalaking naglalabanan, walang gustong magpatalo. Sumigaw si Euro, ito ang kagustuhan ng Diyos. Hindi na matiis ni Nero at sumagot ng matindi, hindi ko matatanggap yan. Ang tanging kagustuhan na susundin ko ay ang kagustuhan ng prinsesa. Namumula ang mga mata ni Nero, ngunit patuloy siyang nakipagtalo kay Euro. Kung ganun, yan ang sagot mo. Napakasama, parang naabot na ng galit mo ang sukdulan. Sumigaw si Euro, magtatanong ako sa huling pagkakataon, nasaan ang prinsesa? Dagdag pa niya, kapag lubos mong naintindihan ang nangyayari, maaari mo akong sundan, at hindi ang prinsesang yan na wala namang alam. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinutok ang espada kay Nero, at sinabi, nahuhulog ka sa isang ilusyon, bata. Gumamit si Nero ng isang piraso ng tela upang balutin ang kanyang kamay. Umupo siya sa isang lumang kama, nawawala sa sariling iniisip ang kung ano. Sa mga sandaling yon, may liwanag na tumagos sa silid. Tumingin siya ng bahagya, at ang pinto ng silid ay dahan-daang binuksan ng dalawang taong may maskara. Umupo siya sa loob at unti-unting naalala ang kanyang bayan. Ang Romanong Imperyo ay nawasak, ang dalawang taong nagdala sa kanya ay mukhang napakapanganib, kasama ang kanilang dalawang katulong. Dinala kami sa isang malayong bansa, kung saan bawal kaming gumawa ng kahit ano ng mag-isa. Naging alipin ako, dinala ka sa silid ng mga sandata ng mga taong yon, at pumili ka ng isang kahoy na baston. Nagsalita ang isa sa mga taong may maskara, ayos ka lang ba ngayon? Hindi siya sumagot at mabilis na umalis, walang alinlangan. Sa labas, may entablado ng laban. Libu-libong mga manunood ang nakapalibot, pinapanood ang mga laban. Sinimulan ng Game Master na buhayin ng eksena, sino ang pinakamalakas at pinakamapangahas na gladiator sa kanila. Ilang buwan na ang nakalipas, ang mga tao ay tumataya sa isang mandirigmang walang kasanayan mula sa silangang Afrika o Afrika, ngunit ang presensya ng lalaking ito ay magbabago ng lahat. Natagpuan namin siya sa kanlurang bahagi ng Pluton. Lumabas siya, naglalaro pa rin ang mga naiisip sa kanyang isipan, ngunit naroon pa rin ako. Ang Game Master ay sinisigaw ang pangalan na Narcissus. Ang lahat ng tao sa paligid ay malakas na sumisigaw ng kanyang pangalan, Pluton. Pluton, Nises, Nises. Mas lalong tumibay ang kanyang determinasyon. Ang aking sariling kagustuhan para sa paghihiganti. May isang malamig na estatwa ng isang Romanong sundalo na nakatayo doon, itinuro ang mga kamay nito patungo sa kalangitan, kasama ang iba pang mga estatwa sa lugar kung saan magaganap ang mabangis na labanan. 192 BC, Romanong Imperyo, sa isang arena ng Roma, ay punong-puno ng mga tao na dumating upang manood. Masiglang sumigaw ang host upang ipakilala sila, hayaan ninyong ipakilala ko sa lahat. Siya'y nanalo ng 28 laban at hindi kailanman natalo. Kasunod ng kanyang pagpapakilala ay mga sigawan ng kasabikan mula sa mga manunood sa paligid. Nagpatuloy ang lalaki sa kanyang pagpapakilala at itinuro ang kanyang kamay sa kalaban at sumigaw ng malakas, pinatay niya ang 24 na tao. Nagseryoso ang mukha ng lalaki bago basahin ang pangalan ng kalaban, siya ay si Urias. Pagkarinig ng pangalan ni Urias, muling sumigaw ang mga manunood ng sabay-sabay. Sa ibaba ay isang malaking lalaking may balbas na si Urias. Ang mga hiyawan ng mga tao ay lalong nagpasiklab ng kasabikan sa loob niya. Masaya niyang itinaas ang kanyang espada ng mataas, habang patuloy na sumisigaw ang mga tao, Urias. Urias, itinuro ng host ang kabilang direksyon at ipinakilala naman ang kalaban ni Urias, naglaro siya ng 7 laban lamang, ngunit nanalo sa lahat ng iyon. Tinawag siya bilang isang veterano. Pagkatapos ng pagpapakilala, unti-unting lumitaw ang isang figura sa likuran ni Urias. Muling ipinagmalaki ng host ang kalaban, isang seryosong kalaban, tunay na mahusay na mandirigma. Kilala siya bilang ang makapangyarihang itim na Pantera. Napansin din ni Urias ang presensya ng kalaban sa likuran niya. Tiningnan niya ito ng may nakakatakot na mga mata. Isang matikas na lalaking itim ang lumitaw, tumayo siyang buong tapang sa harapan ni Urias. Sinigaw ng host ang kanyang pangalan, siya ay si Shua. Muling sumigaw ang mga tao sa paligid, lahat ay sumisigaw ng kanyang pangalan ng sabay-sabay, Shua. Shua. Tiningnan ni Shua si Urias nang may hamon sa kanyang mga mata. Patuloy pa ring sinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan. Shua, Shua,
Hinarap ni Urias si Shua at nagbanta sa kanya ng may malupit na tono, "Isinusumpa ko na papatayin kita." Lumapit siya kay Shua, itinutok ang kanyang daliri sa mukha nito, at may kumpiyansang sinabi, "Paghihiwa-hiwalayin kita sa 100 piraso, at sa sandali ng tagumpay, ikakain ko ang bawat hibla ng iyong laman hanggang mabusog ako." Nanatili si Shua na may malamig na mukha, walang reaksyon sa nakakasuklam na banta ni Urias. Patuloy na nagsalita si Urias, "Sa gabing yun, magpapakasaya ako buong gabi kasama ang iyong babae." Nakatitig lamang si Shua, dismayado, at kalmadong sinabi, "Hanggal na matanda, kung iniisip mong takutin ako, wala itong epekto." Nang marinig ito, lalo pang na-excite si Urias at tumawa ng malakas, "Haha! Tingnan natin." Sumigaw ang referee upang simulan ang laban, magsimula na ang laban. Halos sumabog ang buong arena sa ingay. Ang lahat ay sumisigaw upang magbigay suporta sa dalawang gladiador sa ibaba. Sumigaw si Urias at unang umatake, iwas-iwas ang kanyang espada. Flam! Ang tunog ng dalawang armas na nagsalpukan ay narinig. Banayad na sinalo ni Shua ang atake ni Urias. Pumasok sila sa labanan, at ang mga mata ng bawat isa ay tila gustong lamunin ang isa't isa. Patuloy si Urias sa mabagsik na pag-atake. Si Shua naman ay nanatiling nasa posisyon ng depensa. Ang mga tunog ng metal ay sunod-sunod na narinig habang nagkakasagupaan ang kanilang mga armas. Nagsigawan ng mas malakas ang mga tao, pinupuri si Urias na tila hawak na ang tagumpay. "Halika na, Urias." Mabilis at maliksi, tila kidlat ang kanyang galaw. Habang masiglang nakikipaglaban, biglang naramdaman ni Urias na parang nawalan siya ng balanse. Nalito si Urias, "Ha? Hindi na si Shua nasa depensibong posisyon." Gamit ang mabilis na paggalaw ng kanyang katawan, binaling ni Shua ang kanyang mga paa at ginamit ang kanyang liksi upang baguhin ang direksyon ng sibat. Sa pagbiblock ni Shua ng espada ni Urias, napansin din ni Urias ang isang kakaibang bagay. Naguluhan siyang sumigaw, "Ha!" Sa isang kisap mata, nagbago ng direksyon si Shua patungo kay Urias, dahilan upang bumagsak ito pasulong. Nanatiling kalmado ang mukha ni Shua habang tinitingnan si Urias, na tila nadama ang kahihiyan. Galit na galit si Urias, at malakas niyang sinabi, "Ano?" Namumula ang kanyang mga mata sa galit, at kitang-kita ang pula ng kanyang mga ugat. Diretsyong sumigaw si Urias kay Shua, "Hindi ka ba natatakot?" Banayad na tumugon si Shua, tahimik ngunit matibay, tandaan ng lahat ang laban na ito nang mamatay si Urias. Ang mga salita ni Shua ay parang kidlat na tumama kay Urias, at sa gulat ay sumigaw siya, "Ano?" Ang mga salita ni Shua ay lalong nagpainit ng ulo ni Urias. Galit na sumugod si Urias, "Hayop ka." Habang iwiniwas-iwas ni Urias ang espada patungo kay Shua, biglang naglaho ang anyo ni Shua, na ikinagulat ni Urias. Tumingin si Urias sa paligid, hinahanap si Shua, "Saan ka nagpunta?" Mula sa likuran ay narinig niya ang isang nakakatakot na boses, "Nandito ako." Pagkatapos magsalita ni Shua, iwiniwas-iwas niya ang kanyang sibat at handang tapusin si Urias. Tumama ang mahabang sibat sa tagiliran ni Urias, dahilan upang ito ay mapasigaw sa sakit, "Arg!" Galit na galit si Urias, nakatitig kay Shua, pagkatapos ay mabilis na umatake muli, iwiniwas-iwas ang espada sa kanyang likuran. Ngunit muli, nawala si Shua at tumalon pabalik, matagumpay na naiwasan ang atake ni Urias. Hindi matanggap ni Urias na hindi niya matamaan ang kanyang kalaban, kaya muli siyang sumugod at iwiniwas-iwas ang kanyang espada. Ngunit tulad ng dati, mabilis na iniwasan ni Shua ang atake na parang kidlat. Tumingala si Urias at nakita si Shua na tumalon ng mataas sa ere. Muli niyang hinampes ang kanyang espada, ngunit hindi pa rin tumama kay Shua. Lalong nalito si Urias at sumigaw, "Ha?" Ang tunog ng mga hakbang ni Shua paglapag sa lupa ay nakakuha ng atensyon ni Urias. Galit na sumigaw si Urias, "Itigil mo na ang pagtakbo, duwag." Tahimik na tumugon si Shua, "Simula ngayon, ako na ang aatake." Nang marinig ng mga manunood ang mga salita ni Shua, sabay-sabay silang nagsigawan sa kasabikan, "Sige! Tirahin mo na siya." Hindi binaygo ni Shua ang mga manunood. Sunod-sunod niyang inilunsad ang malalakas at maliksi na mga atake. Malakas niyang sinabi kay Urias, "Harangan mo ito." Dahan-daang sumugod si Shua patungo kay Urias. Sa harap ng kasanayan ni Shua, hindi makagalaw si Urias, tila natatakot. Sunod-sunod ang tunog ng mga armas na nagsalpukan, hanggang sa natapos na ni Shua ang kanyang atake, ngunit nananatiling hindi gumagalaw si Urias. Tinawag ni Shua ang pangalan ni Urias,
ngunit ang tanging tugon ay ang katawan ni Urias na bumagsak sa lupa. Itinutok ni Shua ang kanyang sibat kay Urias, at pinuri ito, magandang laban. Sa huli, si Shua ang nagtagumpay. Masaya namang nagsigawan ng mga tao sa paligid, at ang eksena ay naging lubhang magulo. Isa-isa, ipinakita ng bawat isa ang kanilang tunay na ugali. Sila ay nagtawanan at nagsigawan, patayin mo na siya. Patayin mo na. Sa kabila ng mga sigawan ng mga tao, hindi pinatay ni Shua si Urias. Sinabi niya, iiwan ko na ang natitira sa mga Romano. Nabigla si Urias, hindi niya inaasahan na patatawarin siya ng kanyang kalaban. Lumipat ang kwento sa labas ng arena. Isang lalaki at mga sundalo ang nangunguna sa isang pangkat ng mga alipin. Nakasakay sa kabayo, ang lalaki ay nagsabi sa kanila, narinig ko na may isa sa inyo na namatay kamakailan. Nang mamatay siya, sumigaw siya ng malakas kaya't tinakpan ng ating mga tao ang kanyang bibig. Pagkatapos ay muli siyang nagsalita, ngunit ano nga ba ang pakialam ko? Kahit paano, lahat kayo ay kailangang mamatay ng miserable para kami malibang. Bigla siyang tumigil, napansin niya na ang unang tao sa pangkat ay naglalakad ng sobrang bagal. Galit siyang kinuha ang kanyang latigo at paulit-ulit na hinampas ang taong yun. Galit na sumigaw siya habang tumataas ang kanyang kilay, hindi kayo nababagay sa inyong tadhana. Sayang ang perang ginastos namin. Hindi niya inasahan na ang taong pinalo niya ay ang bodyguard ng nawawalang prinsesa, si Narcissus. Nananatili pa ring nakatayo si Narcissus at tiniis ang bawat palo, hindi nagsasalita. Sa loob ng gladiator training camp, may isang malaking lalaki na may peklat sa ulo, nag-eensayo kasama ang mga bagong sundalo. Pinalibutan siya ng 3 tao na nag-aatubiling umatake. Isang voluntaryo ang sumugod muna, itinarak ang sibat patungo sa kanya. Nanatili pa ring kalmado ang malaking lalaki. Mabilis niyang hinampas ang kamay ng voluntaryo, dahilan upang malaglag ang sandata nito, at sinundan niya ito ng malakas na hampas sa tuhod, nagdulot ng matinding sakit. Sinabi niya, napaka-predictable mo. Ang binatang nakatikim ng hampas ay napaluhod at sumigaw sa sakit. Ang malaking lalaki ay si Abydos, ang senior trainer. Tiningnan niya ang binata nang may pagkasuklam at tinanong, ano ka ba noon? Nanginginig pa ang bibig ng binata sa sakit at sumagot, gusto ko pong maging sundalo. Narinig yun ni Abydos at natawa, sundalo? Haha, wala siyang awa na tinamaan muli ang balikat ng binata, hindi nalilimutan na pangaralan nito, siguro gusto lang nilang gawing tanga ka, dahil napakahina mo sa laban. Bigla, mula sa likod, may isang tao na patagang sumusugod habang sinasabi na ang binatang iyon ay hanggal. Sumigaw siya ng malakas habang tinatangka ang patagang atake, ngunit syempre narinig ito ni Abydos. Madali siyang umiwas at kinutya, napakabagal. Pagkatapos ay hinampas ng marahan ang kahoy na pamalo sa kamay ng sumugod, dahilan upang malaglag ang espada nito. Bumagsak ng diretso ang binata nang nawala ng balanse. Nananatili pa ring matatag si Abydos, at inagaw pa ang sandata mula sa kamay ng kalaban. Sinabi niya, sa totoong laban, wala kang tsansa sa patagang atake. Ibinuga ni Abydos ang isang malakas na pagdura ng laway, halatang nandidiri. At ngayon, hindi ka na nga marunong lumaban ng maayos. Nakakabigo ka, dagdag pa niya. Bigla, may lambat na tumalsik mula sa kung saan patungo kay Abydos. May isang tao na masayang sumigaw, siguradong mapapatay kita, matandang lalaki. Ginamit ng tao ang lahat ng kanyang lakas upang hilahin ang lambat, sabay sigaw sa mga tao, nasa akin na siya. Ngunit hindi tulad ng inaasahan niya, hindi si Abydos ang nahuli ng lambat, kundi siya mismo ang nahuli ni Abydos. Nakita ng tao ang nangyayari sa harap niya at sumigaw ng may pagkagulat, ha? Tiningnan ni Abydos ang kakaibang sandata ng lalaki at ginamit ang kanyang lakas upang aipitik ang kahoy na pamalo, dahilan upang mapalipad ang buong katawan ng kalaban. Ngunit ang mas ikinagulat ng tao ay hindi ang lakas ni Abydos, kundi ang matalim na talam ng espada na naghihintay sa kabilang dako. Nagsisigaw ng malakas ang lalaki, naramdaman na ang kamatayan ay malapit na. Sa kabutihang palad, ang tumama sa kanya ay ang hawakan ng espada, hindi ang talam. Bang, tunog ng isang masakit na pagsalpok. Isang tunog ng laman na tumatama sa isang bagay ang umalingaw-ngaw. Ang lalaki ay napasigaw sa sakit habang nakaharap sa hawakan ng espada. Sa sandaling yon, hindi niya na maramdaman ang mas matinding sakit. Humiga siya at hinayla ang kanyang katawan sa lupa, habang patuloy na iniinsulto siya ni Abydos. Kahit ang isang 10 taong gulang mula sa GSA ay mas mahusay pang maglaro kaysa sayo.
Galit na itinuro ni Abydos ang espada sa kanya at binalaan, kung susubukan mong gumawa ng kalokohan ulit, ipag-uutos kong patayin ka. Pansamantalang huminto ang sesyon ng pagsasanay. Galit na ibinagsak ni Abydos ang lahat ng kanyang mga sandata at naglakad papasok, may masamang timpla ang mukha. Hindi niya nakalimutan na magbabala, kung patuloy kayong gagamit ng ganyang mga taktika, mawawasak kayo sa arena na ito at pati ako ay mapapahiya bilang coach.